hindi po ako makikilala nila Kuya Bal, hindi po ako matutulungan makapag-aral, papatuloy po yung pag-aaral ko kung hindi po dahil sa iyo. Kaya po sobrang pasalamat ko po sa Diyos na ayan nga po na ikaw po yung unang naka-scout po sa amin. Kung hindi po dahil talaga sa iyo, Tatay Papsi, kaya sobrang ikaw po yung unang-unang pasasalamatan ko sa lahat. Kasi kung hindi po dahil sa iyo, wala po sila Kuya Bal dito sa amin ngayon. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan. Ayan na, nandito tayo sa lugar nila Piñil, ano, at tayo po ay tinaantabayanan po natin sila. Araw-gabi, nandito po tayo kila Piñil. At ayan mga kalingap, pagkakaroon tayo ng mga katanungan kay Piñil. Sa mga kalingap, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. At ayun nga po, si Piñil ay unang scout natin dito sa Donsol, ano. Kaya sa mga nangyari po, tayo po ay nakasubaybay sa kanyang kwento. Sa mga kalingap, mga kaibigan, sa ngayon ay last interview natin kay Piñil, kasi po ay dadalhin na po siya nila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna sa Dait para ipagpatuloy po yung pagtupad sa kanyang pangarap na yan po ay ipinangako niya sa kanyang ama. Piñil, magandang araw sa iyo, no? Magandang araw din po. Yan, kumusta naman? Yung medyo medyo naging mabuti naman. Okay na po. Medyo unti-unti pong natatanggap na yung pagkawala ni Papa. Piñil, may mga kunting katanungan lang ako sa iyo, no? Unang-una yung kasalukuyan na hindi ko pa kayo nakikita o hindi pa tayo nakikita nung time na yun. Kumusta yung sitwasyon ninyo ni Papa mo? Actually po po talaga as in sobrang hirap po na po yung pagkain na inaalala po namin yung pang-araw-araw namin ni Papa, kung saan po kami kukuha. Kaya po nung utang po kami noon. Wala pa po hindi niyo pa po kami na ni-scout, lalo na po ikaw. Problema po talaga namin yung pagkain, tapos yung paggastos po noon. Tapos nga po, nung dumating na nga po ikaw, yun nga po yung, doon na po nagsimula yung, yung blessing na dumating sa amin ni Papa. Yung nakakakain na po kami ng, masarap, ganun po. Tapos po yung bigas, nabigay niyo po, hindi po kami nag-aalala kung saan po kami kukuha ng bigas na sasaingin. Kasi po halos yun po talaga yung ikinarami ng utang namin nun. Yung bigas po talaga problema. Nung nagkausap tayo nung time na yun, nung pag-alis ko, ano yung pumasok sa isipan mo? Siyempre po nagpapasalamat po ko no, na yung ikaw nga po, may dala ka nga po na tulong sa amin ni Papa. Napakalaking tulong po nun. Kaya sobrang saya ko po nung time na yun na pumunta ka po, unang punta niyo po sa amin. Hanggang sa sunod na pong pagtulong niyo sa amin ni Papa. Yung pangalawang pagkakataon na pumunta ako sa inyo, is kaming muli, ano yung Nice. naramdaman mo nun? Din po, syempre po nag-isip din po ako nung time na yun na baka po hanggang doon na lang po yung tulong niya sa amin, ganun po, baka po hindi na po kayo bumalik. Tapos po yun nga po, nung bumalik ulit po kayo, tapos kasama nyo na po si Kuya Jose, sobrang saya ko po nun kasi hindi na, yung inisip ko po mali pala. Kasi nung time na yun, medyo matagal-tagal kong nabalikan ito si Piñil. At ayun, nagpapasalamat nga ako kay Kalinga Pusi. Kasi pinuntahan nila ako kasama si Mara 77 Vlog. At naisip ko kaagad itong si Piñil na dapat na matulungan. Kasi alam ko po na yung kahirapan, yung hirap na pinagdadaanan ni Piñil
sa kanyang papa na si Tatay Danilo, no. Yun kaagad yung pumasok sa isip ko na isa si Kalingap Jose sa makakatulong nang hindi ko kayang ibigay na tulong sa mag-amang ito. At ayun nga, nalaman namin na si Pinyel ay pansamantala tumigil sa kanyang pag-aaral, ano? Tama ba? Opo. Tumigil siya ng pag-aaral niya dahil sa kakulangan. At ayun nga po mga kalingap, mga kaibigan, lagi kong sinasabi na sila ay niyakap ng kahirapan. At dahil doon, si Tatay Danilo ay hindi magawang may paggamot, ano? At ayun nga, sa kahirapan nga. So, ngayon Pinyel, nung kasalukuyang nasa ospital kayo ni papa mo, ano yung mga sumagi sa isip mo ng kasalukuyan ikaw pa rin? At ayun nga, nagpapasalamat din tayo. Alam ko nagpapasalamat ka sa tita mo na si Ate Shirley kasi naging kaagapay mo siya. Pero may kulang. Ano yung sumagi sa isip mo at ano yung nararamdaman mo nung time na yun? Nung time po na nasa ospital po kami, na wala pa po doon yung dalawa ko pong kapatid. Inisip ko po na baka po pag nawala po si Papa, yun nga po na baka yung yung pagtulong niyo po sa amin, hindi na po maipagpatuloy. At baka doon na lang po yun. Yun po yun din yung naisip ko nung time na yun. Na baka pag nawala si Papa, yun po, na po kayo, hindi na po kayo bumalik na tulungan po kami. Or ako po, kasi nga po, yun po yung iniisip ko na, sabi nga po ni Kuya Bal, pag nawala po si Papa, hindi ko pa din, po kasi sa akin si Kuya Bal na, pag nawala si Papa, ipagpatuloy ko pa din po yung pag-aaral ko. Tapos po, doon po sumagi sa isip ko na, baka po, pag nawala si Papa, hanggang doon na lang po yun, natulong niya sa amin. So inisip mo na Hindi na po kami. di ka na matutulungan ng Team Kalingap nang dahil sa kung sakasakali si papa mo mawala or malagutan ng hininga. Opo, kasi nandahil din po kay Papa, kaya din po ako nakilala ninyo na mga sumuporta po sa amin. Nang dahil po yun kay Papa talaga. Kung hindi naman po dahil kay Papa, wala po, hindi din po ako matutulungan nila Kuya Bal. Pag-aaral ko. Okay. Nung time na nandoon kayo sa ospital pa rin, nasabi mo na yung tulong sa'yo ay hanggang doon na lang na manggagaling sa Team Kalingap, lalong-lalo na ni Kuya Bal Santos Matubang. Inaasahan mo ba na darating yung mga kapatid mo ng time na yun na kayo ay nasa ospital? Nung una po talaga, ang unang punta namin kay Papa sa ospital, hindi ko po inaasahan na uuwi sila kasi nga po walang pamasahe. Yun po. Pero po, yun nga, napapasalamat po ako na nakauwi po sila at naghanap po ng paraan para makauwi. Yun nga po, sobrang pasalamat ko na nakauwi po sila na hindi po talaga namin inakala na doon na lang pala si Papa, hanggang doon na lang. Buti po't nakauwi po sila. Ito na nga, nangyari na nga yung pagpanaw ni Papa ninyo, no? Nalaman mo na hindi pala doon may hinto yung pagtulong sa'yo ng Team Kalingap na kasalukuyan talagang full support si Kuya Bal Santos Matubang at lahat ng dapat na kung ano man para kay Tatay Danilo ay ibinibigay o ibibigay at sagot ng Team Kalingap, lalo ni Kuya Bal Santos Matubang. At may isang alok na nanggaling kay Ate Edna Matubang. At ayun nga, sa pagkakaalam ko ay tinanggap mo, di ba? Ngayon, nung tinanggap mo ba ang alok ni Ate Edna Matubang,
Ano ba yan? Buo ba? Galing ba sa puso mo? At wala bang alinlangan sa isipan mo? Nung una po talagang tinanong po ako dyan nila Kuya Bal at Ate Edna. Nag-alinlangan din po ako kasi nga po inisip ko din po yung tita ko. Ano po, parang ayaw ko pong iwan. Siyempre po, pamilya ko po. Parang ayaw ko po siya iwan dyan. Pero po nung pinaliwanagan po ako pinaliwanag-liwanagan po ako nila Kuya Bal kung ano po yung magiging ano po sa akin nung kukunin nga po nila ako para makapag-aral. Parang napaisip po ako na mas ikakabuti po yun. Mas ikakabuti ko at ng pamilya ko na sabi po nila Kuya Bal na pag nakatapos po ako, makakatulong po ako sa pamilya ko. Yun po yung tumatak sa isip ko. Kaya po galing na po sa puso ko yung desisyon. Nasasama po ako. Okay, salamat naman kung ganun. Ngayon, si Yun Pinyel, medyo naano tayo kanina, no? Na-interrupt yung ating pagkukwentuhan, pero ganun pa man, gusto kong maipagpatuloy. Ano? At ayun, sa ngayon na ito si Tatay Danilo na iyong papa ay ilang ano na lang ay ihatid na siya sa kanyang huling hantungan. Ano yung may papangako mo sa kanya at masasabi mo sa kanya? Maipapangako ko lang po kay Papa na tutuparin ko po yung isang pangako ko sa kanya ay yung makapagtapos po ako. Yun po, tapos po pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko kasi yun po yung sabi niya sa akin bago po nung nabubuhay pa po siya, na pagbutihin ko yung pag-aaral ko, tsaka po kung sa oras man daw po na mawala siya, yung galit ko po sa kapatid ko dahil sa ginawa nila, hindi ko raw po kalimutan na kapatid ko sila at bigyan ko rin po ng pagkakataon na patawarin sa ginawa. Yun po yung palagi sinasabi sa akin ni Papa nung mga panahon na nag-uusap po kami about sa kapatid ko. Yun din po yung mga payo niya sa akin na hindi ko po makakalimutan. At saka po maipapangako ko po kay Papa na yun pong wala na siya yung mga sinabi ko po sa kanya na itutuparin ko po. Sa ngayon, medyo kasi 'di ba ikaw ay mapupunta doon sa Dait na doon maninirahan sa kila Ate Edna, no? Magsisimula o mag-umpisang muli ang pagkakalayo-layo ninyong magkakapatid. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila at ano yung pwede mo rin na ipangako sa kanila? Magkakapatid. Ang gusto ko pong sabihin sa dalawa ko pong kapatid na kahit po magkakahiwalay-hiwalay naman po kami, sana po hindi pa rin po makalimot sa isa't isa. At sabi nga po na Kuya Bal, andun pa din po yung communication sa isa't isa. Kahit po may mga may mga tampuhan, ganon, kalimutan na lang po at mag-umpisa na lang po ulit. At saka po, yung masasabi ko po sa kanila na kahit po magkalayo-layo na po kami, at saka po aalis na din po ako, gusto ko po sabihin sa kanila na andito pa rin po ako, at saka po kaya po ako lalayo sasama kila Kuya Bal para din po pag nakatapos ako, matulungan ko po sila. Tsaka po, gusto ko po sabihin sa bunso na kung ano man yung desisyon niya na gusto niya makapag-aral, andyan din po sila Kuya Bal na handang tulungan siya, at anytime po pwede po siya magsabi sa akin ng niya po, yung problema niya. If may misunderstanding po sila ng niya po kinakasama. Yun po. At andito po ako palagi para suportahan din po siya. Okay. Sa ngayon na ito na yung yun nga mga kalingap, mga kaibigan, nung unang-una ko po na napuntahan ito sila Pinyel at Tatay Danilo ay hindi ko po maisip sa sarili ko kung ano po yung gagawin ko para maibigay sa kanila
yung tulong na alam ko po na kailangan nila, at lalong lalo na po kay Pinyel, kasi yun nga po, isa siyang estudyante. At ayun, yung kanyang tatay, ni si Tatay Danilo, ay siya pa rin po yung nag-aalaga, at wala po siyang karamay. Kaya sa ngayon, Pinyel, na ito na, matagal na yung pagbabalik-balik ko sa inyo dati, medyo natatagalan, di ba? Opo. At yun nga, nasabi mo na baka hindi ko na kayo balikan. Pero ganun pa man, dumating yung pagkakataon na ayun nga, dumating si Kalingap Jose at Mara 77 Vlog, at humiling sila sa akin at sabi nila sa akin kung sino yung pwede kong ilapit sa kanila. Walang ibang pumasok sa isip ko kundi ikaw. At ito na, nandito na, at yung pangarap na ikaw yung nangarap, pero sa akin hindi ko alam kung paano kung matutugunan yung pangarap mo na yon, at ito na yung tugon. Ano yung masasabi mo na sa paghihintay na medyo matagal-tagal, pero ganun pa man, ito na, dumating na? Ano yung masasabi mo? Una po masasabi ko sa iyo, Tatay Papsi, syempre po hindi po ako makikilala nila Kuya Bal, hindi po ako matutulungan makapag-aral, papatuloy po yung pag-aaral ko kung hindi po dahil sa iyo. Kaya po sobrang pasalamat ko po sa Diyos na ayan nga po, na ikaw po yung unang naka-scout po sa amin. Kung hindi po dahil talaga sa iyo, Tatay Papsi, kaya sobrang ikaw po yung unang pasasalamatan ko sa lahat. Kasi kung hindi po dahil sa iyo, wala po sila Kuya Bal dito sa amin ngayon. Wala pong tutulong sa akin. Ganyan po sa mga viewers po, hindi po kami makikilala sa mga sumusuporta po sa akin. Kaya po sobrang pasalamat ko sa inyo ni Kuya Jose, tas ni Ate Mara sa wala po sawang pagbalik po sa bahay na umatid po ng tulong. Okay. Kayo po yung dahilan kung bakit po unti-unti pong nabago yung buhay namin ni Papa. Okay. So, Pinyel, ito yung may papayo ko sa'yo. Ulitin ko, no? Pagbutihin mo kung ano yung ibibigay na tulong sa'yo nila Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab, at ng buong team Kalingap, ano? Wag kang magbabago kung saan ka nanggaling, at marating mo yung pangarap mo, ano man yung maabot mo. Maraming salamat unang-una sa Panginoon kasi dininig yung dasal mo. Okay? So, Pinyel, maraming salamat, at mag-iingat ka lagi sa iyong mga sa panibagong journey ng iyong buhay. Okay? Maraming salamat din po.